Sa isang matayog na gusali sa Ayala Avenue, eksakto alas 8 ng umaga. Bumukas ang salamin ng pinto ng accounting floor. Tahimik ang paligid, malinis, presko ang amoy ng aircon, at sa bawat hakbang ng estaletos na tumutunog sa marmol na sahig, isang babae ang dumating. Dala ang determinasyon. Lorraine Marasigan, 32, CPA, Senior Accountant ng Y&V Global Solutions. Matikas ang tindig, planchado ang cream blouse, at walang kulubot ang itim na slacks. Hawak ang stainless tumbler at isang clipboard na puno ng revised financial forecast para sa susunod na quarter. Walang buhok na nakausli, walang papel na hindi ayos, walang decimal point na mali. Pero sa likod ng matatag na presensya ay isang babaeng tahimik na lumalaban. Hindi sa iba, kundi sa anino ng kahirapan na ayaw niyang balikan. Uy, Lorraine, ang aga mo na naman. May meeting ba? Tanong ni Mark, ang junior accountant. Kalmadong sumagot si Lorraine. Wala, gusto ko lang maayos ang reports bago dumating si Sir De La Vega. Hindi ka ba napapagod? Laging OT. Laging on point. Nakatitig si Lorraine sa kanyang kape. Seryoso ang tinig. Mas nakakapagod yung walang pambayad ng kuryente. Tahimik si Mark. Hindi niya alam kung biro ba yun o totoo. Pero para kay Lorraine, hindi yun drama. Isa yung paalala na bawat overtime niya ay may kaakibat na dahilan. May ugat, may pinaghuhugutan. Noong bata pa si Lorraine, nakatira sila sa gilid ng Ilog Pasig. Isang silid na kahoy, isang bubong na may butas, isang batang babae, ang 10 taong gulang, nakaupo sa gilid ng banig habang ang kanyang ina ay naglalaban ng damit ng iba. Anak, pasensya ka na. Bukas bibili ako ng itlog. Ngayon tinapay na lang muna ha? Sabi ng nanay niyang si Rosa habang pinipiga ang labada. Apo nay, mag-aaral pa ako ng mabuti para mabilhan ko kayo ng grocery araw-araw. Sabi naman ng batang si Lorraine. At hindi yun pangako ng isang bata na malilimutan paglaki. Sinulat ni Lorraine ang layunin sa isip niya, paulit-ulit habang naglalakad papuntang eskwela. Magiging accountant ako, hindi na kami magugutom. Napabalik si Lorraine sa kasalukuyan nang biglang tawagin ni Sir De La Vega ang buong team. Meron tayong variance sa quarterly report. May discrepancy sa Cebu branch. 1.2 million ang difference. Lorraine, I need you to lead the investigation. Sabi ni Sir De La Vega. Tumango agad si Lorraine. Send me the full access to the books. I'll cross-check before end of day. Grabe, parang robot. Mahinang sabi ng coworker niya sa likod. Gabi na, dumating si Lorraine sa kanyang studio unit. Maliit pero maayos. Walang kalat. May maliit na bookshelf ng accounting books, isang framed CPA certificate, at sa tabi ng kama, isang lumang kahon. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Nandoon ang isang lumang notebook. Isinulat niya ito noong high school pa siya. Dreams list. Sa pahina. Number 1, makapasa sa CPA board. Number 2, magkabahay si nanay. Number 3, makapagbakasyon sa Japan. At number 4, makatulog ng mahimbing. Tumigil siya sa ika-4. Napangiti pero tila mapait. Isa lang sa 4 ang hindi ko pa nagagawa. Bulong ni Lorraine. Kinabukasan, sa loob ng maliit na kwarto ng pampublikong ospital, nakaupo si Lorraine sa tabi ng kama ng kanyang ina. May dextro sa braso at may bahid ng pagod sa mukha. Pero kahit mahina, ngumiti si Rosa nang makita ang anak. Nakakonfine ng kanyang ina dahil sa hypertension. Wala siyang sinabihan sa opisina. Nag-leave lang siya ng tahimik. Anak, baka malate ka sa trabaho. Nakangiting sabi ni Rosa kahit may oxygen tube. Hinawakan ni Lorraine ang kamay ng ina. Okay lang ako, Nay. Ako nang bahala. Hindi mo na kailangang mag-alala. Kailan ka ba huling nagbayad ng ospital? Hindi ko na matandaan. Noon, palaging late. Ngayon, hindi na.
May anak na akong accountant. Hindi ka na naman natulog, anak? Tanong pa ni Rosa. Napangiti si Lorraine pero may lungkot. Hindi ko kailangan ng tulog. Kailangan ko ng oras para asikasuhin ka, Nay. Lorraine, anak, wala ka namang utang na loob sa akin. Hindi mo kailangang akuin ang lahat. Nay, yung panahon naglalakad ka ng 5 kilometro para lang maihatid ako sa eskwela. Yun ang hindi ko makakalimutan. Lahat ng to, bayad ko lang yun. Namuo ang mga luha sa mata ni Rosa. Pero anak, kailan mo babayaran ang sarili mo? Tumahimik si Lorraine, tumingin sa kisame. Tila sa dami ng numero at goals na tinapos niya, ito ang tanong na hindi pa niya kayang sagutin. Pagsapit ng Lunes, tahimik si Lorraine habang nagbubukas ng email. Pero isang hindi inaasahang sulat ang natanggap niya. Subject, urgent, internal audit findings, irregularity detected. Tumaas ang kilay ni Lorraine. Ang kanyang pangalan kasama sa listahan ng mga may access sa suspicious transaction sa Cebu branch. Hindi siya natakot, pero ramdam niya may paparating na bagyo. Lumapit si Mark at nagsalita ng pabulong. Lorraine, alam mong hindi ikaw yun, diba? Pero ba't kasama ang pangalan mo? I don't make mistakes at papatunayan ko yon. Malamig na sabi ni Lorraine. Bandang 2:00 ng hapon, habang abala si Lorraine sa pagre-reconcile ng financial ledgers, bigla siyang nilapitan ni Cassandra. Isang mid-level accountant na ilang beses nang natalo sa promosyon kung saan si Lorraine ang napili. Lorraine, napansin ko lang, parang ikaw na naman ang kinausap ni Sir De La Vega tungkol sa audit, no? Kunyaring nakangiti na sabi ni Cassandra. Hindi naman lumingon si Lorraine pero sumagot pa rin. May mali ba ron? Wala naman. Pero sana lang, mabigyan din kami ng chance. Hindi lang naman ikaw ang magaling dito. Tumigil sa pagtatype si Lorraine. Humarap, kalmado ang tono. Hindi ako humihingi ng chance. Kinukuha ko. Nainis na umirap si Cassandra. Grabe ka? Lahat na lang gusto mong salohin. Wala ka bang teamwork? Diretso ang titig ni Lorraine sa mga mata ni Cassandra. Cassandra, kung ang teamwork mo ay chismisan at reklamo sa pantry, sorry, ibang teamwork na alam ko. Tahimik ang buong opisina. May ilan na nakikinig pero walang gustong sumausaw. At sa loob ng ilang segundo, muling tumalikod si Lorraine, binuksan ang laptop at nagpatuloy sa trabaho na para bang walang nangyari. Sa gitna ng gulo, si Lorraine ay haharap sa pinakamalaking hamon ng kanyang karera at ng kanyang puso. Hindi lang ito tungkol sa pera. Hindi lang ito tungkol sa kahirapan. Bago matulog, nakatayo si Lorraine sa harap ng salamin sa kanyang maliit na unit. Hawak niya ang kanyang makeup remover habang pinapanood ang sarili. Hindi ang makeup ang binubura, kundi ang maskara ng pagiging matatag. Masaya ka ba talaga? Bulong niya sa sarili, halos hindi marinig. Walang sumagot. Siya rin ang tanong, siya rin ang sagot. Pinunasan niya ang ilalim ng mata. Walang luha, pero may bigat. Hindi ko alam kung ginagawa ko to dahil sa pangarap o dahil natatakot lang akong mawalan ulit. Sa salamin, isang babaeng matalino, magaling at matatag. Pero sa loob, isang batang takot pa rin sa gutom, sa dilim at sa pagiging walang halaga. Biyernes ng umaga, sa labas, mainit ang sikat ng araw. Pero sa loob ng opisina ng Y&V Global Solutions, mas malamig pa sa yelo ang hangin sa conference room. Nandoon si Lorraine kasamang 3 team leads habang hinihintay ang isang bagong kliyente na ipapakilala sa kanila. Wala siyang ideya kung anong nakataya. Basta sa kanya, trabaho lang. Team, may bagong kliyente tayong iha-handle. Ramas Holdings, nasa top 20 na sila ng mid-size developers sa bansa. Papasok sila as major partnership sa international firm, kaya sensitive ang mga audit, sabi ni Sir De La Vega. May data na po ba silang pinasa? Tanong ni Lorraine. Darating ngayon ang representative nila.
Ikaw ang magiging lead, Lorraine. Binigay ang pangalan mo ng head nila mismo. Sabi, ikaw daw ang gusto nilang makausap. Bumulong si Mark kay Lorraine. Agad na bumulong si Mark sa kanya. Aba, sikat ka na talaga. Tumunog ang pinto, dumating ang kliyente. Isang lalaki, nakatayo ng diretsyo. Fit ang navy blue na suit, may hawak na laptop bag. Matangos ang ilong, maamo ang mukha, at may mga mata na tila may tinatagong kwento. Good morning. I'm Adrian Ramas from Ramas Holdings. Tumigil sa pagsusulat si Lorraine. Tumingin, sandaling natigilan. Hindi dahil sa itsura, hindi rin dahil kilala niya ito, kundi dahil sa ekspresyon, isang uri ng katahimikan na bihira niyang maramdaman sa isang estranghero. Kayo po si Miss Lorraine Marasigan? Nakangiting tanong ni Adrian. CPA Marasigan, kung trabaho ang pag-uusapan. Nakangiti namang sagot ni Lorraine. Matapos ang initial presentation, tinawag ni Lorraine si Adrian sa maliit na meeting pad. Gusto niyang klaruhin ang mga data points na hindi nagtutugma. Mr. Ramas, may ilang figures na hindi align sa sales report ninyo for quarter 2. Sa financial statement niyo, may overstated assets na umaabot ng 3.2 million. Seryosong sumagot si Adrian. I'm aware. I suspected as much. That's why I requested to work with you. Bakit ako? Tumaas ang kilay ni Lorraine. Dahil ikaw lang ang kilala at naririnig ko na kaisa-isang hindi nagsusugarcoat ng numbers at hindi rin tinatakpan ng katotohanan. Pagkatapos ng meeting, pumunta siya sa pantry para magtimpla ng kape. Hindi mapigilan ni Lorraine na muling mapaisip. Iba ang pakiramdam niya kay Adrian. Hindi tulad ng ibang kliyente, hindi bastos, hindi entitled, tahimik pero palaban, may galang pero matatag. Oh, nakita ko yon. Baka naman may spark sa first audit. Sumulpot bigla si Mark. Umirap naman si Lorraine. Hindi ako nakikipag-flirt sa numbers, lalo na sa mga lalaking may agenda. Oh, baka naman hindi agenda, kundi sinseridad. Singit pa nito. Walang sincerity sa financial discrepancies. Mabilis na natapos ang maghapon. Gabi na nang makauwi siya sa unit. Nakaupo si Lorraine sa sahig. Hawak ang laptop, nire-review ang mga financial reports ni Adrian. Wala siyang nakitang direktang anomalya. Pero may kutob siya. O baka nararamdaman lang niya na may dapat pa siyang tuklasin. Hindi lang sa audit, kundi sa sarili niya. Adrian Ramas, bakit ikaw? Bulong niya habang tinitingnan ang profile ni Adrian. Pero wala siyang sagot. Hindi pa. Ang alam lang niya sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, may isang mukha na nananatili sa isip niya. Hindi dahil sa itsura, kundi dahil sa tanong. Paano kung hindi mo kailangang mag-isa? Lunes ng umaga, tila ordinaryong araw. Pero sa mata ni Lorraine, may kakaiba. Sa harap ng kanyang laptop, isa-isang bumukas ang mga spreadsheet. 1, 2, 3. 3 linggo na mula nang pumasok ang kliyente nilang si Adrian Ramas. At mula noon, hindi naging normal ang galaw ng mundo niya. Hindi dahil nahulog siya, hindi rin dahil nagpapadala siya, kundi dahil hindi siya mapakali. At para kay Lorraine, ang hindi pagiging sigurado ay isang uri ng pagkabigo. Nasa gitna siya ng quarterly audit report presentation. Nasa harap ang ilang executives ng Ramas Holdings at si Sir De La Vega. Tahimik ang lahat habang si Lorraine ay nag-e-explain. Based on our findings, there were inconsistencies in your quarter 2 asset declarations, specifically overvaluation of properties in Batangas and Pampanga. We verified titles and cross-referenced them with BIR declarations. Nakatitig lang si Adrian kay Lorraine. May nakasuhan ba rito sa previous team? Not yet. Pero kung titingnan natin ang pattern ng entries, may indikasyong internal manipulation. Gusto ko pong personal na imbestigahan ito. Natuwa naman si Sir De La Vega. Good initiative, Lorraine. Proceed. Tahimik na tumango si Adrian. Pero sa loob-loob niya, hindi lang profesional ang paghanga. Sa harap niya, isang babaeng walang inuurungan. Matapang, matalino at totoo. Gabi,
Paalis na si Lorraine, bitbit ang laptop, may malamig na hangin. Hindi niya inaasahan na may lalapit sa kanya. Lorraine, sabi ni Adrian, nakaupo sa gilid ng SUV. Nagulat si Lorraine pero hindi nagpahalata. Mr. Ramas, may naiwan ba kayong documents? wala naman. Gusto ko lang magpasalamat. Hindi lang sa trabaho mo, kundi sa pagiging totoo mo. Tumaas ang kilay ni Lorraine. Wala namang premium sa pagiging totoo. Madalas nga, masama pa ang balik. Ngumiti si Adrian, pero seryoso ang tinig. Pero minsan, yun ang kailangan para itama ang mali. Tahimik, ilang segundo ng katahimikan, hanggang sa tumalikod na si Lorraine at tumungo sa sasakyan. Bakit parang gusto kong maniwala sa kanya? Mahina at halos pabulong niyang tanong. Pagka-uwi sa unit, sa harap ng laptop, bukas pa rin ang file ng audit. Pero nakatitig lang si Lorraine sa isang larawan. Hindi file, hindi dokumento, kundi isang letrato ni Adrian na kasama sa company profile. Tila may tanong na bumabagabag sa kanya. Anong ginagawa ng taong ganito sa isang bagay na may bahid ng katiwalian? Biglang nanumbalik sa alaala ni Lorraine ang mukha ng ama. Isang lalaking tinakbuhan ng responsibilidad. Iniwan sila sa gitna ng gutom. Ang kanyang galit sa kawalang paninindigan. Galit sa mga lalaking nagkukubli sa likod ng kapangyarihan. Kaya siguro hindi siya makapaniwala kay Adrian dahil ayaw niyang masaktan sa parehong paraan. Kinabukasan, dumating ang email mula kay Sir De La Vega. Subject, Ramas Holdings, Full Audit Authorization. Lorraine, you are now authorized to access all internal files from Ramas Holdings as approved by Mr. Adrian Ramas himself. As approved by Mr. Adrian Ramas himself. At sa sandaling yon, may desisyon na si Lorraine. Alamin ang totoo. Hindi para sa kumpanya, hindi para kay Adrian, kundi para sa sarili niyang paninindigan. Sa tahimik na kwarto ng opisina ni Lorraine, tanging tunog ng keyboard ang maririnig. Ilang araw niya nang ino-audit ang mga dokumentong ipinadala ni Adrian. Sa bawat pahina ng mga report, sa bawat entry ng account, ramdam niya may itinatago ang kumpanyang ito. Pero hindi siya sigurado kung si Adrian mismo ang may alam o kung isa lang itong kasangkot sa mas malalim na laro. Bumaba si Lorraine sa archive room ng kumpanya. Doon kasi nakastore ang lumang kontrata at receipts ng Ramas Holdings mula pa noong pre-digital transition. Iisa lang ang laman ng utak niya. May mga bagay na hindi basta makikita sa PDF. Ma'am Lorraine, ito po yung box for Ramas Holdings. Pero warning lang po, may mga kulang sa Quarter 1, 2018. Imporma sa kanya ng archive staff. Kulang? Bakit? Nakakunot ang noo na tanong ni Lorraine. Hindi ko po alam. Nag-request ng retrieval dati pero walang bumalik ng dokumento. Si Cassandra yata yung nakalag. Sagot naman ito. Matapos malaman ang pangalan ni Cassandra sa retrieval logs, hindi na siya nag-aksaya ng oras. Cassandra, ikaw bang kumuha ng Ramas Holdings file ng 2018? Tahimik pero matalimang boses na tanong ni Lorraine. Sumagot naman si Cassandra. Kunwari hindi apektado. Ako? Oo, pero hindi ko na matandaan kung anong purpose. Ang tagal na nun, diba? Nawala ang mga dokumento. At ikaw ang huling humawak. Tumaas ang kilay ni Cassandra. Ano? Inaakusahan mo ba ako? Wala akong sinabing ganon. Pero akong lead ng audit. At kung may nawawalang papeles, parte ng trabaho kong itanong kung sino ang huling may hawak. Malamig na sabi ni Lorraine. Tahimik si Cassandra pero sa mga mata nito, may kaba. Hindi lang ito simpleng selo sa promosyon, may tinatago rin siya. Kinabukasan, nagkita si Adrian at Lorraine sa isang maliit na cafe. Sa unang pagkakataon, hindi ito tungkol sa audit. Salamat at nakipagkita ka sa akin. May tanong lang ako. Alam mo bang may nawawalang dokumento sa financial records ninyo? Narinig ko na yan nun. Pero never kong napatunayan. Confidential daw.
sabi ni Adrian habang nakatitig sa kape. Alam mong delikado to, diba? Humugot ng malalim na hininga si Adrian bago sumagot. Kaya nga, ikaw ang pinili ko. Kasi alam kong hindi ka basta susuko. Hindi kita binayaran para magbuhat ng bangko. Pinili kita para malaman ng totoo, kahit masakit. Habang pauwi si Lorraine, tumunog ang cellphone niya. Anong number? CPA Marasigan? Wala ka sa posisyon para halukay ng nakaraan. May mga taong hindi mo dapat tinututukan. Misteryosong sabi ng babae mula sa kabilang linya. Sino to? Tanong ni Lorraine. Yung magpapatigil sa karir mo kung hindi ka titigil. Tumigil si Lorraine. Kinilabutan. Hindi siya madaling takutin, pero ang boses na yon hindi basta-basta. Hindi ito galing sa kliyente. Ito ay galing sa loob. Sa kanyang unit, muli siyang tumayo sa harap ng salamin. Hindi na siya galit. Hindi na siya sigurado. Ano ba to, Lorraine? Trabaho lang to. Trabaho lang dapat. Bulong niya sa sarili. Pero sa loob ng kanyang puso, alam niyang hindi lang ito tungkol sa trabaho. Hindi lang ito tungkol sa tama o mali. May damdamin ang nakikisali. At sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung kaya niya pang kontrolin. 3 araw na mula nang matanggap ni Lorraine ang misteryosong tawag. Sa panlabas, walang nagbago. Naka-heels pa rin siya, diretso pa rin ang lakad, at hindi siya pumapalya sa mga deadline. Pero sa loob-loob niya, may umaaligid na takot. Isang uri ng kaba na hindi niya mailarawan. Hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa hindi niya alam kung sino ang kalaban at kung kanino siya dapat magtiwala. Lorraine, napansin ko parang mas tahimik ka ngayon. Komento ni Mark sa kanya. May ngiti pero pilit na sumagot si Lorraine. Mas marami lang iniisip. Hindi lahat ng gulo nasa surface. Hindi lahat ng gulo nasa surface level, Mark. Alam mong nandito lang ako, diba? Hindi lang bilang kasama sa trabaho. Nag-aalangang sabi naman ito. Hindi sumagot si Lorraine. Ngumiti lang, hindi dahil ayaw niya, kundi dahil hindi niya alam kung paano tumanggap ng tulong. Lalo na kung nasanay siyang siya ang umaako ng lahat. Tumawag si Sir De La Vega ng emergency meeting. May pondo sa Ramas Holdings na biglang nawala. Hindi ito maliit na halaga, higit 10 milyong piso. At ang account na ginamit, isa sa mga account na may signature access ni Adrian Ramas. Adrian, alam mo ba itong nangyari? Tanong ni Sir De La Vega. Medyo galit. No sir, I just found out. Hindi ko inauthorize to. Kalmado pero seryosong sagot ni Adrian. Lumapit si Lorraine. Give me 24 hours. I want full access to the server logs and internal transactions. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakikita kung sino talagang gumawa nito. Tahimik ang kwarto, lahat nakatingin kay Lorraine. At sa sulok ng kanyang paningin, nakita niyang panlalabo ng mga mata ni Adrian. Para bang nasasaktan, para bang may itinatago. Lorraine, hindi ako yun. Mahinang sabi ni Adrian pagkalabas ng opisina. Hindi ko sinabing ikaw, pero hindi rin kita kayang depensahan kung wala akong ebidensya. Ang hirap pala, no? Kapag hindi mo kayang patunayan ang sarili mo, kahit alam mong totoo ka. May halong lungkot na sabi ni Adrian. Alam ko dahil ilang beses ko na rin pinagdaanin yan. Sa kanyang unit, nakaupo si Lorraine sa sahig, yakap ang mga tuhod. Wala siyang laptop, wala siyang spreadsheet, tanging katahimikan lang ang kasama niya. Bakit ngayon pa? Bakit kailangan may ganito pa sa gitna ng lahat? Hindi niya masabi kung alin ang mas mahirap, ang pagkawala ng pera, ang pagtuklas ng katotohanan, o ang takot niyang baka tama ang kutob niya tungkol kay Adrian. Habang muling binubusisi ang archives, nakatagpo si Lorraine ng isang luma at hindi napansing email. Forwarded mula sa anonymous sender. May subject, "For your eyes only." Sa loob nito ay isang attachment, isang scanned signed authorization na hindi si Adrian ang pirma. Hindi siya ang pumirma? Iba to. Pero sino? Nanlalaki ang mata na tanong ni Lorraine.
Kinabukasan, maaga pa lang ay nasa opisina na siya. Hawak niya ang kopya ng scan document na hindi si Adrian ang pumirma. Sa pagkaka-analyze niya ng digital metadata, lumalabas na na-edit ang file at pinadala gamit ang isang internal YNV server account. Hindi ito simpleng discrepancy. Ito ay panlilin lang at mukhang may sangkot mula sa mismong kumpanyang pinagtatrabahuhan nila. Hindi niya na napigilan, tinawagan niya si Adrian at nagkita sila sa isang tahimik na cafe malapit sa opisina. Hindi ikaw ang pumirma sa authorization. I have proof na na-edit ng document. Pero ang mas masakit, mukhang may tao sa loob ng company ko na may kinalaman. Napahinga ng malalim si Adrian. Salamat, Lorraine. Salamat sa tiwala. Hindi mo alam kung gaano ko yun pinapahalagahan. Wala pa akong sinasabi tungkol sa tiwala. Tumitig si Adrian sa kanya. Pero narito ka. Nagsisiyasat para sa akin. At hindi mo pinapakita sa ibang findings. Kung hindi yan tiwala, anong tawag mo dyan? Tahimik si Lorraine. Ayaw niyang aminin, ayaw niyang maramdaman. Pero sa puso niya, unti-unti na ngang bumibigay ang pader na matagal niya nang itinayo. Humarap si Lorraine sa board ng YNV kasama si Sir De La Vega. Ipinakita niyang findings, discrepancy sa signatures, metadata manipulation at paggamit ng internal server. The real anomaly is not just in Ramas Holdings. It's in how we process and handle sensitive data. Someone is tampering with records. And it's not Mr. Damas. Are you accusing someone from inside? Naiiritang tono na tanong ni Sir De La Vega. I'm not accusing. I'm presenting proof. Hindi ito opinyon. Ito ay numero, dokumento at metadata. At kung hahayaan natin to, masisira ang buong integridad ng company. Matapang na sagot ni Lorraine. Matapos ang meeting, sinundan siya ni Adrian sa labas ng gusali. Ngayon ko lang nakita to. Isang taong kayang sumugal para sa tama, kahit wala siyang kasiguruhan. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Nakangiting sagot ni Lorraine. Hindi, masigit pa. Ginagawa mo to dahil may puso ka, kahit pilit mong itinatago. Bakit ikaw? Bakit ka pa nagpakatotoo sa akin? Dahil ikaw lang ang hindi natakot makita kung sino ko. Kahit nung panahong hindi pa malinaw kung kanino ko papanig. Sa harap ng salamin, muli siyang nakatayo. Ngayon, ibang-iba na. Hindi na si Lorraine natakot sa kahirapan, sa pagkakamali at sa pag-ibig. Siguro nga, hindi lahat ng tiwala ay kailangan buo bago ibigay. Minsan kailangan mong sumugal para malaman kung kaya mo pang magmahal. Mahina niyang bulong sa sarili. Lunes, 10:00 ng umaga. Puno ng tensyon ang loob ng opisina ng YNV Global Solutions. Nasa kamay ni Lorraine ang lahat. Mga dokumento, audit logs, email trails at isang USB na naglalaman ng voice recording. Recording na isiniwalat ng isa sa mga junior IT staff na sa takot ay lihim na lumapit sa kanya. Isang boses ang malinaw sa audio. Babaeng pamilyar ang tono. Mabilis. Matalas. Burahin mo yung file. Hindi dapat makita ni Lorraine yan. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Tinawag ni Lorraine ng meeting. Present si Sir De La Vega, si Cassandra at ilang department heads. May I request we listen to this short audio clip? Kalma pero may bigat ang boses na sabi ni Lorraine. Pinaplay niyang recording. Tumahimik ang buong kwarto. Walang gumagalaw. Lahat ay nakatingin kay Cassandra. Nanginginig ang labi na nagsalita ito. Wait! That's taken out of context. Diretso ang tingin ni Lorraine. May context bang sapat para magbura ng financial documents? Cassandra, totoo ba to? Tanong ni Sir De La Vega. Akala ko kasi ako ang pipiliin nyo. Ilang taon na ako nagtatrabaho dito. Pero dumating siya. Si Lorraine. Bigla siyang bida. Siyang pinaniwalaan. Ako? Walang pumapansin sa akin. Sumabog ang emosyon na sabi ni Cassandra. Ang pagkakamali mo, hindi sa pagiging ambisyosa, kundi sa paggamit ng mali para abutin ang tama. Mahinahong sabi ni Lorraine. 2 oras matapos ang meeting, inilabas ang internal memo. Subject, temporary suspension,
Cassandra Reyes, pending investigation. Ilang sandali pa, tinawagan si Lorraine ni Sir De La Vega. Lorraine, I owe you more than an apology. Sa harap ng lahat, pinatunayan mong may isa-isa ang prinsipyo. Sabi ni Sir De La Vega. Salamat sir, pero hindi pa tapos. Kailangan pa nating ayusin ang reputasyon ng kumpanya. Kinagabihan, sa rooftop ng building, tahimik na magkaharap si Adrian at Lorraine. Ang ilaw ng lungsod ay kumikislap sa ilalim nila. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula, pero gusto kong malaman mo, hindi lang respeto ang binuo ko sa'yo, kundi damdamin na hindi ko inaasahang maramdaman. Adrian, alam kong hindi madali para sa'yo, Lorraine, pero kung may pag-asa akong makilala ka, hindi bilang accountant, kundi bilang babae, sana bigyan mo ako ng pagkakataon. Tumingin sa malayo si Lorraine, saka bumaling sa kanya. Hindi ko alam kung kailan ako magiging handa, pero ngayong alam ko na kung sino ka, mas natatakot akong hindi ka subukan. Pag-uwi ni Lorraine, muling binuksan ang lumang notebook. Nandoon pa rin ang listahan. Number 1, makapasa sa CPA board. Number 2, magkabahay si nanay. Number 3, magbakasyon sa Japan. Number 4, makatulog ng mahimbing. Ngayon, may idinagdag siyang ika-5. Subukang magmahal kahit walang kasiguruhan. 2 linggo nang lumipas mula nang masuspende si Cassandra at linisin ni Lorraine ang pangalan ni Adrian. Sa wakas, naibalik ang reputasyon ng Ramas Holdings at si Lorraine tinanghal na bagong Assistant Director for Compliance and Audit ng YNV Global. Pero sa kabila ng tagumpay sa career, isa pa rin ang tanong na paulit-ulit sa isip niya. Kaya ko pa bang magmahal ng buo? Naka-business dress si Lorraine, standing tall sa harap ng mga kasamahan. Tumanggap siya ng award at mainit na palakpakan. Hindi lang matalino kundi may paninindigan. Isang ehemplo ng tunay na profesional. Congratulations, Lorraine. Bati ni Sir De La Vega. Bumulong naman si Mark. Oo nga pala, baka gusto mong makilala yung taga-HR. Single daw, accountant din. Thanks, pero pas muna siguro. Nakangiting sagot ni Lorraine. Sa isang coffee shop na hindi opisyal na opisina o meeting venue, magkasamang umupo si Lorraine at Adrian. Casual lang, wala ng pressure, wala ng papel. Tanging 2 taong sinusubukang kilalanin ng isa't isa sa labas ng spreadsheet. Ang weird, no? Ngayon lang tayo nagkita na walang daladalang file o laptop. Nakangiting sabi ni Adrian. Alam mo bang kahit wala akong file sa harap, gusto pa rin ng utak ko na mag-analyze. Sabi naman ni Lorraine. Analyze mo nga to. Anong chance na magkita tayo sa ganitong paraan? 2 taong parehong sugatan, pero lumaban. 2 taong parehong sugatan, pero lumaban. Small probability, but not zero. Nakangiting sabi ni Lorraine. Enough para hindi takasan. Dinala ni Lorraine si Adrian sa bahay ng kanyang ina. Sa simpleng hapunan na may sinigang, pritong tilapia at malamig na tubig lang, naramdaman ni Adrian ang init ng tunay na tahanan. May itsura, may manners, at kung minahal ka ng anak ko, ibig sabihin, marunong ka ring maghintay. Nakangiting sabi ni Rosa habang tinitingnan si Adrian. Opo tita, matagal pa ako naghintay, pero worth it. Nakangiting sagot ni Adrian. Nang sumunod na araw, habang nakapark sa harap ng kondo ni Lorraine, nagsalita si Adrian habang hawak ang manibela. Lorraine, kung isang araw, mawalan tayo ng trabaho, ng posisyon, ng lahat ng kayang ilagay sa resume, ako pa rin bang pipiliin mo? Tumingin si Lorraine sa kanya. Seryoso ang ekspresyon nito. Kung isang araw mawalan tayo ng title, ng karangalan at ng certainty, ikaw ang pipiliin kong kasama sa rebuilding. Sa huling pahina ng notebook na sinulatan ni Lorraine mula pa ng board exam days, isinulat niya ang pinakabagong entry. Number 6, hayaan ang sarili na sumaya kahit minsan, kahit hindi planado. Isang gabi ng Sabado, magkasama sina Lorraine at Adrian sa balcony ng kondo. Maaliwalas ang hangin, kumakain sila ng takeout na ramen habang nakaupo sa folding chairs. Hindi talaga tayo pang fine dining, ano? Tumatawa si Adrian habang nagbubukas ng soda.
Basta masarap ang kain, masarap ang kwentuhan, okay na sa akin. Tiningnan siya ni Adrian ng seryoso. Lorraine, may gusto sana akong itanong. Nako, yan na ba yung tayo na lang kaya ang gumawa ng sariling audit firm? Nagbibirong tanong ni Lorraine. Umiling si Adrian at huminga ng malalim. Hindi, mas seryoso pa. Bumunot siya ng maliit na kahon mula sa bulsa ng jacket niya. Walang rehearsal at hindi rin lumuhod. Tanging totoo lang. Gusto mo bang magkasama tayo habang buhay? Sa simpleng araw, sa gulo ng deadline, sa puyat, sa tahimik na gabi katulad nito. Hindi ko alam ang tamang linya, pero sigurado akong ikaw ang gusto kong makasama araw-araw. Napatigil si Lorraine, halatang kinabahan pero masaya. Adrian, seryoso ka? Wala akong dalang bulaklak, pero dala ko yung buong loob ko. Pumapayag ka ba? Halos maiyak na si Lorraine. Wala rin akong speech. Pero oo, Adrian, pumapayag ako. Yumakap sila. Walang audience, walang kamera. Pero yun ang pinakatotoong sagot sa tanong ng puso. Pagkatapos ng proposal, sunod-sunod na ang tanong mula sa kaibigan at mga magulang. Kailan ang kasal? Saan ang venue? Anong kulay ang motif? Adrian, ayoko ng sobrang engrande. Ayoko ng 500 guests. Gusto ko lang ng mga taong tunay na may pakialam sa atin. I agree. Tanggalin agad ang third cousins na hindi natin kilala. Tumingin si Lorraine sa laptop habang nire-review ang mga data. Oh, may budget tracker na ako. Venue, catering, photographer, hair and makeup, gown. Pasok pa rin sa 300k. Tumawa si Adrian. Siyempre, may spreadsheet ka. Alam ko na yan. Hindi ko kayang pumasok sa kasal ng walang forecast. Dapat lahat accounted for. Kasama ba ako sa assets o liabilities? Depende kung maghuhugas ka ng pinggan pagkatapos. Natatawang sagot ni Lorraine. Kasama ang nanay niyang si Rosa. Pumunta si Lorraine sa isang local designer para magpa-fitting ng gown. Anak, parang kailan lang pinipilit kitang magpahinga. Ngayon, ikakasal ka na. May luha sa mga mata na sabi ni Rosa. Nakatingin si Lorraine sa salamin, suot ang simpleng white dress. Hindi ko rin inakala, Nay. Pero heto tayo, parang gusto ko nang maniwala sa happily ever after. Hindi kailangan perfect ang buhay mag-asawa. Basta may respeto, may tiwala, sapat na yon. 6 na buwan matapos silang ikasal, isang umaga, humawak si Lorraine sa tiyan niya at napatingin sa pregnancy test kit. 2 linya. Naglakad si Lorraine papunta kay Adrian. Nanginginig ang boses. Adrian, tumigil ito sa pag-aayos ng necktie. Bakit, mahal? Positive. Magiging tatay ka na. Masayang sabi ni Lorraine bago ipinakita dito ang 2 linya. Natutuwa ako pero natatakot din ako. Hindi ako sigurado kung magiging mabuting ina ako. Niyakap siya ni Adrian. Kung paano mo inalagaan ang sarili mo, ang trabaho mo, ang nanay mo. Hindi ko kailangan ng forecast para masabing magiging kamangha-mangha kang ina. Sa 5 buwan, biglang nag-crave si Lorraine ng mango float. Madaling araw. Gusto ko ng mango float. Yung may makapal na graham at malamig. Pero sarado na lahat. Naluluhang sabi ni Lorraine. Nag-ayos agad ng jacket si Adrian. Wait lang. May 24-hour convenience store sa kabilang kanto. Hindi ako papayag na umiiyak ka ng ganyan dahil lang sa mango float. Sira ka talaga? Natatawa si Lorraine sa gitna ng pagluha. Sa klinik, habang pinapanood nilang screen na nagpapakita ng maliit na kamay at paa, walang imik si Adrian. Healthy ang baby. Congrats po. Girl po ito. Tinitingnan ni Adrian ang screen. Mahigpit ang hawak kay Lorraine. Hi, baby girl. Ako nga palang papa mo. At gagawin ko ang lahat para sa'yo. Hating gabi, malakas ang ulan. Dinala si Lorraine sa ospital matapos maramdaman ng sunod-sunod na contractions. Halos wala ng tao sa ospital, maliban sa night shift na staff.
Hawak ni Adrian ang kamay ni Lorraine sa ER habang pinipigilang umiyak. Adrian, ang sakit. Hindi ko akalaing ganito kasakit. Pawis na si Lorraine. Pinipigilan pa rin ang pag-iyak. Halatang kinabahan si Adrian, pero sinikap na maging matatag. Nandito lang ako, mahal. Huminga ka. Sundan mo lang ang sinasabi ng doktor. Sir, dito na muna po kayo sa labas. Ere-ready na po natin si ma'am. Utos ng nurse sa kanya. Hinawakan ni Lorraine ang kamay ni Adrian ng mahigpit. Huwag kang aalis. Please, kailangan kita. Yumuko si Adrian at hinalikan ng kanyang noo. Hindi ako aalis. Hindi kita iiwan. Kahit anong mangyari, mahal. Matapos ang 3 oras na matinding labor, tuluyang isinilang si Isabela Rosa Marasigan Ramas. Isang malusog na sanggol, may matulis na ilong katulad ng ama at may mata ng ina na matatag. It's a girl, healthy, 7.1 pounds and congratulations, sabi ng doktor. Pagkarinig ng unang iyak ni Baby Isabela, naiyak din sa Adrian. Hindi niya na napigilan. Sa unang pagkakataon, nakita niya kung paanong mula sa kanilang pag-ibig ay may buhay na nabuo, literal at simbolikal. Ang galing mo, Lorraine. Ang galing mo. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko kayo, sabi ni Adrian habang yakap si Lorraine. Sa nursery ng ospital, magkatabi sa couch sina Lorraine at Adrian. Si Baby Isabela, tahimik na natutulog sa crib. Pareho silang puyat, pagod, pero hindi maipaliwanag ang saya. She's so small, parang hindi pa rin ako makapaniwala na akin siya, na atin siya, sabi ni Lorraine habang nakatingin sa sanggol. Nagbago ng lahat, no? Pero parang mas buo na. Mas magulo, mas mahirap, pero mas may saysay. Pagka-uwi ng mag-anak, doon nagsimula ang tunay na hamon. Palit ng diaper sa madaling araw. Gatas tuwing 3:00. Umiiyak si baby na parang walang dahilan. At kulang sa tulog ng mga magulang. Anak, matulog ka na, please. Hindi na ako makaisip ng kanta. Huwag mo nang hanapin si Taylor Swift, sabi ni Adrian habang sinusubukang patulugin si Isabela sa paghihele. Umupo sa sahig si Lorraine, napapikit sa pagod. May gatas pa ba sa ref? Teka, wala na pala. Ako na lang ang bibili. Hindi na. Ako na. Higa ka na. Ikaw ang nagpadede kanina. Agad bumangon si Adrian. Matapos ang 3 buwang maternity leave, kailangan nang bumalik ni Lorraine sa trabaho. Naiwan si Isabela kay Nanay Rosa. Hindi pa ako handa. Parang hindi ko pa siya kayang iwan, sabi ni Lorraine habang nagbibihis, hawak ang breast pump. Mahal, hindi mo siya iniiwan. Nagtatrabaho ka para sa kanya. Para sa atin. Gagawin natin to bilang team, sabi ni Adrian at naka-uniforme na rin. Pasensya ka na, anak. Mamaya babalik si mommy. Lagi akong babalik, sabi ni Lorraine, halos maiyak na habang humahalik sa noo ni Isabela. Ilang buwan ang lumipas, dumami ang bayarin. Check-up ni baby, vitamins, utilities, at hindi inaasahang gastos. Si Adrian ay may bigla ang proyekto sa probinsya na nangangailangan ng 3 buwan na assignment. Mahal, kailangan kong lumipad bukas. Hindi ko rin gusto to pero malaking project to para sa future natin, sabi ni Adrian. 3 buwan? Paano si Isabela? Paano ko? Alam kong mahirap, pero kung kakayanin natin to, mas lalakas tayo. Hindi kita papabayaan kahit nasa malayo ako. Isang gabi, habang nagbi-video call sila, tinuro ni Lorraine si Isabela na nakaupo sa crib. Anak, tingnan mo si Daddy, oh. Say hi kay Daddy. Biglang nagsalita ng mama si Isabela habang nakanguso. Narinig ko yon. Lorraine, sinabi niya. Napaluhod si Adrian sa harap ng laptop. Oo, sinabi niya. Sa wakas, at kahit hindi Daddy ang una, ang mahalaga naririnig niya na tayo. Pagbalik ni Adrian, sinalubong siya ni Lorraine at Isabela sa airport. 3 buwan na puro video call lang at ngayon ay yakap na. Hindi ko alam kung paano ako nabuhay ng 3 buwan na wala kayo, sabi ni Adrian habang mahigpit na yakap ang mag-ina. Pareho tayo, pero andito na tayo at sabay uli nating haharapin ang lahat.
Hindi naging madali ang unang taon ng pagiging magulang, pero sa bawat pagod, may kapalit na halakhak. Sa bawat takot, may haplos ng kamay na nagsasabing, kaya pa. At sa bawat umagang sabay silang bumabangon, ramdam nila ang tunay na yaman ay hindi lang nasusukat sa career o numbers, kundi sa mga ngiti, yakap at sa mga salitang, Mami at Daddy. Habang tulog si Isabela sa car seat, nakatingin sa malayo si Lorraine habang nagmamaneho sa Adrian. Naalala mo ba yung panahon na iniisip lang natin kung paano tatapusin yung mga report at deadline? Mahinang tanong ni Lorraine. Tumawa naman si Adrian bago sumagot. Ngayon, iniisip na natin kung ilang diaper ang bibilhin sa isang linggo. Gusto mo pa ba ng isa pa? Na diaper o ng baby? Baby? Kung ikaw ang nanay at ako ang tatay, kahit ilan pa. Basta kasama kita. Nakangiting sabi ni Adrian at hinawakan ang kamay ni Lorraine. Pangalawang pagbubuntis pero mas emosyonal si Lorraine ngayon. Siguro dahil may anak na silang inaalagaan, may trabaho pa rin tinutulak at may mataas ng expectations sa kanya. Nakaupo si Lorraine sa banyo, tumitingin sa test kit. Positive na naman. Bakit? Ano yan? Mahal? Buntis ka? Masaya ako. Oo, pero natatakot din ako. Paano kung hindi ko kayanin to? May Isabela na tayo. May trabaho ako. May deadline sa Singapore project. Hindi mo kailangan kayanin mag-isa. Kasama mo ako, Lorraine. Team tayo, 'di ba? Kung may kailangan kang i-let go, ako ang sasalo. Sabi ni Adrian at umupo sa tabi niya. Sa gitna ng pagbubuntis, tinawag si Lorraine ng HR para sa isang confidential meeting. Pinalitan ng bagong leadership ang top management at si Lorraine ang bagong pangalan sa listahan ng promotions. Lorraine, you've consistently delivered. Effective next month, you'll be stepping into the role of Audit Director for Asia Pacific, sabi ng HR manager. Pero, buntis po ako. Exactly why you deserve this more. Because even pregnant, you still outperform. You're more than ready. Sa kabilang banda, si Adrian naman ay napili bilang lead architect sa isang multi-million township project sa Visayas. Pareho silang lumilipad ang karera, pero kailangang pagtugmain ito sa pagiging magulang. Isang gabi habang tulog si Isabela, nakaupo sa dining table sina Lorraine at Adrian. May laptop, breast pump at planner sa mesa. Next month, may business trip ako sa Tokyo, pero malapit na rin ako manganak. Ako rin, may site visit sa Bacolod. Paano natin to babalansehin? Napailing si Lorraine. Dapat pa tayong magsakripisyo ng isa para sa kabila? Hindi, dapat ang natin planuhin ng mabuti. Para kay baby, para sa atin. Sa gitna ng maulan na umaga, isinilang si Lucas Emmanuel. Tahimik na baby ngunit may matibay na kapit. Ayon sa doktor, malakas at malusog. Hay anak, ako si Mommy at ito si Daddy. Dalawa na kayo, dalawang dahilan para bumangon sa araw-araw. At kung bibigyan pa kami ng Diyos ng pangatlo, tatanggapin pa rin namin. Pero wait lang, pahinga muna Si Isabela, 3 taong gulang na, nagsimulang magselos kay Baby Lucas. Madalas ay tahimik lang siya sa tabi, minsan ay umiiyak kapag hindi siya agad napapansin. Bakit si Baby lang ang may gatas? Ako wala. Anak, mahal ka pa rin namin ni Mommy at Daddy. Hindi nababawasan yon. Nadagdagan lang ng isa pang minamahal, sabi ni Lorraine habang nakaluhod sa harap ng anak. Kinarga ni Adrian si Isabela. Alam mo ba, ikaw ang ate. Ikaw ang superhero ni Baby Lucas. Ikaw ang unang anak namin at ang unang nagpakita kung paano magmahal. Sa dulo ng isang nakakapagod na araw, habang tahimik na natutulog ang dalawang bata, magkatabi sa sofa sina Lorraine at Adrian. Hawak ni Lorraine ang lumang notebook na sinulatan niya noon pa. Noong dalaga ako, akala ko ang sukatan ng tagumpay ay kung gaano karami ang awards at kung gaano kataas ang posisyon. Ngayon eto yon. Itong tahanan, itong pagmamahal na hindi sinusukat sa graphs, kundi sa yakap, sa ngiti, sa Mommy at Daddy. Isang Sabado ng hapon, sa bakuran ng bagong bahay ni Lorraine at Adrian, may handog na simpleng salo-salo. May lobo, puting tolda, at mga bata sa likod bahay.
Isang munting selebrasyon para sa unang kaarawan ng kambal na sina Adrian III at ni Samuel. Sa isang tabi, nakaupo sa rocking chair si Nanay Rosa. Tahimik na pinagmamasdan ang kanyang mga apo habang nilalaro ni Isabela ang kambal. Akalain mo yan, Lorraine, may sarili ka ng mga anak. Parang kailan lang ikaw ang hindi marunong tumigil sa pagtatrabaho kahit may lagnat. Nakangiting sabi ni Nanay Rosa, pero halatang naaalala ang kahapon. Tumabi si Lorraine sa kanyang ina at hinawakan ang kamay nito. Hindi ko magagawa ang lahat ng to kung hindi dahil sa iyo, Nay. Yung sipag mo, disiplina mo, ikaw ang ugat at inspirasyon ko. Ako lang ang nagturo, pero ikaw ang lumipad. Lumapit si Adrian at inilapag ang tray ng juice sa mesa sa tabi nila. Nay, inom muna kayo. Hindi kayo bisita dito, pero kayong espesyal. Oo nga, napakabait mong manugang. Mabutit ikaw ang napili ng anak ko. Hindi lang siyang napili ko, pamilya natin ang pinili ko. Sabi ni Lorraine, tumingin kay Adrian, sabay hawak sa kanyang kamay. Habang naglalakad si Lorraine patungo sa maliit na garden sa gilid ng bahay, napatingin siya sa isang lumang upuan doon. Isang lumang silyang gawa sa kahoy, dinala pa nila mula sa dating bahay ng kanyang ama. Pa, hindi mo na ako nakita sa gown ko, pero sana proud ka. Ang anak mong dating takot magkamali, may 4 na anak na ngayon. Mahinang bulong ni Lorraine habang hawak ang isang maliit na frame ng ama niya. Nakikinig siya, Lorraine. Sa bawat tagumpay mo, kasama mo siya, sabi ni Adrian at lumapit mula sa likod. Kung nasaan man siya, alam kong masaya siya. Hindi lang dahil sa mga naabot ko, kundi dahil natuto akong magmahal ng totoo. Habang bumababa na ang araw, nagtipon-tipon silang lahat sa lamesa. Si Lorraine, si Adrian, ang mga bata, si Nanay Rosa at ilang malalapit na kaibigan. Para sa mga ugat na pinagmula natin, para sa mga sanga na patuloy na lumalago, at para sa bawat pamilya, magulo man, mahirap man, pero totoo. Para sa tahanang hindi lang gawa sa pader, kundi gawa sa tiwala, pag-unawa at pagmamahal. Para kay Mommy at Daddy, sigaw ni Isabela habang may icing pa sa bibig. At sa likod ng tawanan, sa gitna ng kaguluhan ng mga bata at sa katahimikan ng hangin ng hapon, isang bagay ang malinaw. Ang pamilyang pinaghirapan, pinatibay ng sakripisyo at binuo ng pagmamahal ay ang tunay na kayamanang hindi nawawala. Ito ang kwento ni na Lorraine at Adrian, isang kwento ng pag-ibig, pagtutulungan at pamilya. Minsan, hindi planado ang lahat. Pero tulad ng buhay, ang pagmamahalan ay hindi rin kailangang perpekto para maging totoo. Sa bawat anak, bawat luha, bawat tagumpay, mas lalo nilang natutunan ang sining ng pag-aaruga. At sa huli, ang kwento ng pag-ibig ni na Lorraine at Adrian ay hindi lang tungkol sa kanila, kundi sa pamilyang binuo nila. Araw-araw, buo ang loob, kahit paminsan ay pagod ang katawan. Ang tunay na tagumpay ng mag-asawa, hindi nasusukat sa posisyon, sa laki ng bahay, o sa dami ng yaman, kundi sa bawat sipag at tiyaga, sa bawat kasama sa career at sa katotohanan na kung mano-mano man o full spreadsheet ang strategy, hindi mahalaga kasi sabay nilang haharapin ang lahat. Sa bawat kasama sa career at sa katotohanan na gaano man karaming pagsubok ang harapin, hinding-hindi sila maghihiwalay. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.